Hi everyone, good evening po and maligayang Pasko sa ating lahat. Welcome po sa ating quick Facebook Live para i-share po sa inyo ang good news mula sa Immigration New Zealand, ang visa extension po para sa ating mga kababayang naka-AEWV. Ako po ulit si Don, Licensed Immigration Advisor dito po sa Working in Pinoy Visas and SED. Makinig po ng mabuti tonight. Like and share na din po para mas madami pa pong mga kababayan ang makaalam tungkol sa good news na ito. Kung kayo po ay accredited employer work visa holder, karamihan po sa inyo can stay in New Zealand for a maximum continuous stay of 5 years po in one or more AEWVs. Ang inyong current AEWV po, hindi po ito i-extend automatically kahit pa nag-announce ang Immigration New Zealand. Kailangan nyo pa rin pong mag-apply to get the balance of that visa. We can assist you po sa pag-apply ng visa balance na ito. Mag-email lamang po sa hello@pinoyvisas.co.nz with your name and your current e-visa so we can check po if you are eligible. Before I proceed po, nagpapa-shoutout po si Don Marie Cunanan watching from the Philippines. Hello Don. Syempre, hello din kay Ron Ron. Talagang nakasubaybay itong dalawa sa atin dito. Alright. Now, balik tayo dito sa ating topic. Marami po tayong mga kababayan na nagtatanong sa atin. Ito po yung mga common questions na na-receive natin lately. Ito ay mula sa mga emails, sa mga ating online inquiries. So ngayon po, sasagutin natin ito para mas malinawan po tayong lahat. Alright, sabi naman dito, ang unang question is that I am already on AEWV for 3 years, 2022 to 2025. Pero bakit kailangan ko mag-apply ng balance ngayon? Hindi ba dapat maghintay na lang ako sa 2025? So ito po ang process ng Immigration New Zealand po sa pag-apply ng inyong balance ay parang katulad din po ng pag-apply sa bagong AEWV. So marami pong rason kung bakit ngayon na po ang tamang oras to apply for your visa balance. So kahit po ang sinabi ng Immigration New Zealand, magsa-start lamang sila ng pag-process ng visa application balance kapag daw po yung inyong current AEWV ay mag expire within the next 9 months. So kung iisipin nyo po, ito po ay, kumbaga, kahit mag-apply ka ngayon, di pa ipaprocess ngayon. Pero bakit kailangan mag-apply na ngayon? At hindi na dapat maghintay, di ba? So, kung maghihintay po kayo ng ganong katagal, maaring marami po kayong ma-miss na mga requirements dito sa application na to. So, unang-una po sa lahat, maaring mag-expire po ang inyong mga medical certificates and police certificates. So, dito po sa apply ninyo ng visa balance, ang health and character po will be assessed. So to avoid any hassle po, katulad ng pag-expire ng mga certificates na ito, ng medical certificates, ng police certificates na inyong previously na provide sa immigration, dapat po ay mag-apply na kayo ng visa balance ngayon. So alam po natin na talagang mahirap mag-obtain ng mga police certificates no sa ibang bansa. Um, may mga kamahalan po ang certificates na ito, yung iba sobrang hassle pa, kailangan pa ng representative sa ibang bansa. So talagang mahal and then time consuming. Pati na din po syempre sa mga medical certificates. Hindi po biro ang pagkuha nito. Kaya mas mabuting mag-apply na ng balance ngayon mismo habang ito po ay valid pa sa mata ng Immigration New Zealand. Second naman po na nakikita natin dito is that maaring i-review din ng government ang Immigration New Zealand lodgement fees. Ibig sabihin nito, maaring tumaas na naman ang mga fees ng lodgement fees in the future. Ano? So if you apply for the balance now, mas maaring makatipid pa po kayo in the long run. So may nagpapabate din dito si Mayi, good evening po. And then Rodnel Aracha, hello po, good evening Sir Don and Ma'am Liza. Keep safe and God bless. Na-miss natin ngayon si Liza. Si Reggie, paano po mag-apply ng balance? So para mag-apply ka ng balance, again, mag-email ka sa amin. Nakalagay naman dyan sa chat kung saan yung i-email namin sa hello@pinoyvisas.co.nz with your name and attach your current e-visa po para ma-check namin if you are eligible. Isang magandang balita din po,
na sinabi ng Immigration New Zealand is that kung ang employer niyo po daw will not be required to provide a new job check para lamang sa pag-apply ng AEWV balance ninyo. As long as you don't have any changes po sa inyong work visa conditions, katulad po ng job title ninyo, yung regions of work, and then yung employer. Ang ibig sabihin po nito, they can reuse the job check tokens na ginamit sa inyo doon sa original na AEWV application nyo. Kung ang employer po ninyo ay inassess namin, we will coordinate with them directly po para sa job check token number or certificates na ito. Ito po ay naka-record na sa aming system. Less hassle na po ito sa inyo. Um, Kami na mismo ang mag-coordinate nito or magsasabi sa inyong employer. Now, if hindi naman po, hindi namin inassist ang inyong employer, it's fine, that's totally fine po. Maaari din po na kami mismo ang kumausap sa kanila dahil we will represent you po sa inyong AEWV balance application na ito. Nagpapag-greet si Joel. Good evening po. Thank you so much po and good evening din po sa inyo. Alright. Now, marami talagang mga, what do you call this? Mga reasons kung bakit ngayon ang tamang oras po na mag-apply ng balance na ito. Ano? So, aside from na-mention na natin sa above, kanina, I mean, so syempre, kung longer na po ang inyong visa duration, mas magiging kampante po kayo sa inyong stay dito sa New Zealand. Syempre po, the longer the duration, the better. So kami po, more than happy kami to help you feel settled po dito sa New Zealand. Mag-contact lamang po sa amin para masimulan ang pag-apply ng inyong visa balance. Mag-email lamang po sa hello@pinoyvisas.co.nz with your name and i-attach nyo na rin po ang inyong current AEWV e-visa para ma-check po natin if you are eligible. Now, paano naman po ang family members ko? Isa din yun sa mga nagtanong sa atin ano. So, if you meet the requirements po na minention natin kanina, ang inyong partner and any dependent children po ay maaring maging eligible din for a further visa to match the length of your further AEWV. If they apply po sa further visa, kailangan pa rin nila of course ma-meet yung usual na visa requirements and then magbayad ulit ng fees for their application, yung lodgement fees na po ito. Pero po maging ano po tayo alerto ano kasi syempre hindi naman ibig sabihin na yung syempre maganda na ma-apply yung balance ninyo as early as now. Pero paano naman po yung partners ninyo? Pag-isipan po ng mabuti, mas maganda po na makapagkausap kayo ng expert dito. Ano kasi po, if kung yung partner ninyo, ang kanyang partnership work visa ay assessed, or meron siyang open work conditions, ito po yung inassess under the previous policy. Ang ibig sabihin po nito, ito yung mga partnership work visa na sinubmit before 31st of May this year po, ano, yung may changes sa policy. So, pag ito po ay nag-apply kayo, or nag-ano rin siya, so maaari pong yung conditions ng kanyang visa ay maaring mag-change. Kung ito po ay open work conditions na, syempre ang advantage po doon is, kumbaga, pwede siya mag-work in any employer, any occupation and anywhere in New Zealand. Open nga po. Versus po doon sa mga nag-submit after the 31st of May, yun na po yung may restrictions, like pwede po sila mag-work in any accredited employer in any occupation meeting the median wage unless exempt in anywhere in New Zealand. So this could mean po that for some people, yung mga existing open work visa conditions po, maaring ma-replace ito ng bago or more na may restriction na po na condition. So, pag-isipan po ng mabuti ano. So, ito pong mga partnership visa applications, apologies, yung mga partnership visas, dapat po i-consider nyo kapag magde-decide kayo ng pag-apply ng further visa. So, mas mabuti po na makita natin yan, case by case basis po ito. So, talk to us, licensed immigration advisors po dito sa Working in Pinoy Visas and SED para mas magabayan namin kayo in detail. Alright. Ayan, sabi ni, sino ba to? Marami pang nagpapag-greet sa atin dyan. Marie Chris. Hello. Hello, Marie Chris. Alright. So, ito pang question dito is that I am not yet, sabi niya dito, hindi pa daw siya na nasa AEWV. Ilang years na po ang magiging duration ko. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, baka hindi pa siya nag-a-apply ng AEWV or baka hindi pa na-approve yung kanyang AEWV and nagtatanong siya kung gaano daw magiging katagal yung kanyang visa duration po. So, if you apply for an AEWV from 27th of November po,
this year and you meet the median wage requirement, ang visa po ninyo may be granted for up to 5 years na. Ito po yung tinatawag na maximum visa length. Ito po yung maximum visa length ninyo. Again, kung mag-apply po kayo ng AEWV or kung nag-apply na kayo mula noong 27 November 2023 at na-meet mo yung median wage requirement, ang visa po ninyo may be granted for up to 5 years. Now, isa pang question dito na palaging tinatanong sa atin, ano po ba ang difference ng uh, maximum visa length and maximum continuous stay. So, ito po, again, nung November 27, ang Immigration New Zealand po, this year, ano, ay nag-introduce ng tinatawag na maximum continuous stay for everyone na naka-AEWV. Ito po ay 5 years na po sa people, sa mga tao na paid at or above the median wage or sa level 4 pay rate po para naman sa care workforce sector. Ito po, there is a maximum continuous stay para sa lahat ng naka-AEWV, pero kasama din po dito syempre yung mga sectors exempt from paying the median wage. Now, ang maximum continuous stay po, ito po yung total time na maaring ikaw po ay naka-AEWV before spending time outside New Zealand para maging eligible ka for another AEWV. Ito po ay usually 12 months or maaring 4 months naman po sa meat or seafood processing sector na paid below the median wage. Now, ang good news naman dito din ng Immigration New Zealand, if you are on a pathway to residence, good news po is that you can apply for another AEWV without spending 12 months out of New Zealand. Ito po yung tinatawag na stand-down period if you can show po sa Immigration New Zealand na kayo po ay may pathway to residence. So, ibig sabihin, maaring na-meet ninyo yung income, yung skill threshold, like yung occupational registration, qualification, or income. And maaring kailangan nyo pa ng more time to complete this, your work, skilled work experience. Pero ang advice po namin, as soon as that you are eligible sa residence po, mag-apply na kaagad. Huwag na hintayin na, mag 4 years, mag 5 years para mas mabilis po yung processing ng Immigration New Zealand. Siyempre, as soon as mag-apply kayo, potentially mas magkakaroon ng decision as soon as possible. And of course, hindi nyo na po problemahin yung inyong temporary visa. Now, wala pa pong buong or concrete information ng Immigration New Zealand patungkol dito sa stand-down period if you are on a pathway to residence. So magpo-provide po kami ng more information sa mga recognized pathways to residence in the near future kapag nag-update na po ang Immigration New Zealand. Now, ang Immigration New Zealand naman po, in-increase nila ang maximum visa length of AEWV holders to 5 years po for people earning at least the median wage. Again, may iba-ibang maximum visa length naman po para sa iba't ibang sector occupations. Hindi po ang maximum visa length po, hindi po ito always the same as the maximum continuous stay. So please note po na ang maximum continuous stay is longer than if that is longer than the maximum visa length for your role. Any further AEWVs po can only be approved ng Immigration New Zealand for up to the length of the maximum continuous stay. So, balikan po natin so dapat po itong announcement na ito, it's actually good news po talagang wag na po maghintay na i-apply pa yung balance ng inyong visa. Again, kung kayo po ay naka-AEWV na, wag na maghintay kung kailanman before ma-expire or 9 months before ma-expire yung visa. Ngayon po ang perfect time para mag-apply kayo ng balance ng inyong visa po. Again, diniscuss natin kanina, maaring ma-expire ang inyong mga New Zealand police certificate, mga medical certificate, and then kung maaring tumaas pa ang fees ng Immigration New Zealand dahil ito ay nire-review nila. So yan po ang advantage, mas makakatipid po kayo in the long run kapag yung balance po ninyo ay na-claim nyo na or na-lodge nyo na as early as now. Ibig sabihin din po nito is that syempre po, happy po kami na matulungan kayo sa inyong visa extension or pag-claim nyo ng balance, pag-lodge ng balance ninyo ngayon po or sa pagpasok ng bagong taon. So mag-contact lamang po sa amin para masimula na ang inyong application sa visa balance. Mag-email lamang po sa hello@pinoyvisas.co.nz with your name and your current e-visa po paki-attach so we can check if you are eligible. All right, there you have it. Saktong-sakto,
It's 15 minutes. Maraming salamat po for attending this quick Facebook Live. Please like and share this video po. I-share po natin to sa ating mga kababayan na andito sa New Zealand and outside the Philippines para mas marami pa po tayong matulungan and mas marami pa pong informed. At the moment, gusto ko rin pong pasalamatan ng ating social media manager na si Patrick. Maraming salamat po sa serbisyo mo for more than a year. Mamimiss ka ng aming team. Kasama po ni Liza and then ni Eileen at sa lahat ng bumubuo ng Working in Pinoy Visas and said, maraming salamat po again. Have a great holiday break po. Maligayang Pasko at manigong bagong taon sa ating lahat.